Hello guys, welcome to my vlog. Bali sa video ito guys is mag-install tayo ng ceiling. Ayan, maglalagay tayo ng ceiling sa isang maliit na kwarto lang. Yun. So ito yung mga kakailanganin dating materyales. Ayan, wall angle, double faring o di kaya yung tinatawag na metal faring. Tapos yung carrying channel. Ayan, ito naman yung W clip. Tapos gagamitan natin siya ng blind rivet sa pagkakakabit. So may video na ako dati na ito guys, pero remastered tayo. Ayan, para yung mga hindi pa nakapanood dito is malaman din nila kung paano yung pagkakabit ng kisame gamit yung metal faring. So ito siya guys is wall angle. Ang haba na itong wall angle na to is 3 meters. Ayan. So yung available dito sa amin guys is 0.4. So yun yung binili ko kasi yun nga lang yung available. 3 meters yung haba niyan. Wall angle. Tapos sumunod naman is ito yung tinatawag nila na double faring o di kaya metal faring. Ayan. Yung available dito sa amin guys is 0.5. So yun yung binili ko. Ang haba naman nito guys is 5 meters. Double faring o di kaya yung tinatawag na metal faring. Ayan. Gawa ng maliit lang yung kwarto na gagawan natin ng ceiling. So konti lang yung mga materials na kakailanganin natin. Tapos ito guys, ito yung tinatawag na carrying channel. Ayan. 0.7 yun naman yung ano nito guys, yung tawag dito, kapal nito. Pareho lang sila guys ng double faring o di kaya yung metal faring na 5 meters yung haba. Okay. Tapos ito naman yung ano guys, yung W clip. Ayan. Bali mamaya guys, ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko kung paano to kinakabit. Ayan, kung para saan tong W clip na to. Okay? Tapos, syempre, pag kukonekin natin lahat yan, i-connect natin yan sa pagkakabit gamit yung blind rivet na 532 yung kapal. Okay? Ito yung kwarto guys na lalagyan namin ng ceiling. Yan, maiksi lang siya. Ayan, almost 8 feet by 8 feet lang. So, nakapaglagay na kami ng wall angle. Ayan siya guys. Siyempre, linevel namin yan. Saka namin linagay. Pero pag may laser level ka, mas mabilis, di ba? Pero kami is hose level pa rin yung gamit namin. Wala pa ring budget. Wala pang budget pambili ng laser level. So, ayan na siya guys. Nilagay na namin yung wall angle. Siya nga pala guys, ang ginamit ko dyan is ano na, sa mga, yung isang video ko dati, yung ginamit ko dyan is binarenahan ko yan, tapos linagyan ko ng blind rivet. Pero eto guys, dito na ngayon is hindi na. Ginamitan ko na siya ng, ayan siya guys, oh, kung pansin nyo, ayan. Pero ito, maayos din yan guys. Ito na siya guys, yung ginamit namin. Ayan, nail shooter, o di kaya yung tinatawag na nail gun. Ayan, sadyang mas pinabilis yung trabaho guys. Ito yung pinakabala niya. Ayan. So ito na yung ginamit namin sa pagkakabit ng wall angle. Okay. So yung distance yan guys is nasa 16. Depende na yan sa ano, paglalagyan, di ba? 12 to 16 inches, okay lang yan. Okay, yung paglalagay ng mga pinakapako niya. Pero nail gun na yung ginamit namin dyan. Okay. Tapos ito yung inano namin kanina, ginamit namin para maging tuwid yung ano. Nung nakapag-host na kami dito sa gilid-gilid, ginamitan namin ng pitik. Ayan, para makuha namin yung pagka-straight ng linagay naming wall angle. Sensya na guys, hindi ko makukunan yung paggawa namin mismo kasi masyadong hahaba yung oras, saka wala tayong cameraman. Kaya pag kabit, paliwanag. Ganon. So, punta naman tayo dun sa baba guys. Kasi eto, nakuhanan ko na ng mga sukat. Ayan. Mula dito kasi sa pader na yan guys, kumuha ako na, ayan, yung pader na yan yun. Dikit doon, kumuha ako ng 16 inches. Ayan, 16 inches naman yung agwat naman na ito ngayon, gawa ng nagbabudget yung mayari. Ayan, budget meal ba. Pero pag ano guys, pwede rin yung distance ng metal faring mo is 12 inches. Pero sa kaso na ito guys, 16, okay din lang naman kasi maliit din naman yung kwarto, matibay din naman siya. Saka double face naman na 1/4 ma rin yung plywood yung gagamitin namin dyan. So, ang ginawa ko guys, inulit ko, ayan yung pader. Diba? Kumuha ko dun sa gilid, 16 inches, 16, 32, 48, diretso na yan guys. Hindi pa ako gumamit ng eskwala dyan guys Kumbaga sinukat ko lang yan. Tapos linagyan ko ng number.
Yan. Kabilaan yan guys, kahit dito sa kabila, ganun din yung ginawa ko. 16, 32, 48. Alam nyo kung bakit guys? Kasi, minsanan na lang yung pagpuputol natin ng kanyang, guys, ng metal faring. Gawa ng may mga, naman na tayo, numberings. Tapos, may kukunin ko na lang yung sukat, mga sukat niyan. Tapos, lalagyan ko ng tanda para isang putulan na lang. Gawa ng, para hindi na tayo pabalik-balik. Taas, baba, di ba? Kasi konti lang naman yung, maliit lang naman yung kwarto na lalagyan natin. Ito yung sinasabi ko guys, na isang sukatan na lang, di ba? Isang babaan na lang. Gawa ng 5 lang naman yung ilalagay nating metal faring. Pang-anim mamaya yung may pang-anim pa dyan, pero huli na yon. Papakita ko sa inyo kung saan ilalagay yung mamaya, di ba? Tapos ito guys, ginawan ko ng scratch note kanina. Tapos para makuha ko yung mga pinaglistahan ko ng mga sukat, para isang babaan na lang. Saka pangit kasi yung akyat baba, di ba? So gawan na lang ng number saka scratch note para mabilis. So balikan ko yung mamaya pag naikabit na namin yung metal faring na to. Ayan, fast forward guys, bali nilagay na natin yung mga metal faring. Ayan siya guys. Yun ang kagandahan pagka gawa ng may markings naman tayo. 1, 2, 3, 4. So ayan. Kasi maliit lang naman yung kwarto na linagyan natin ng metal faring. Saka yung ang ginamit kong blind rivet pala dyan guys is 532 by 1/2. Yun yung ginamit ko dyan na blind rivet guys. Pero yung gagamitin ko sa plywood mamaya is 532 by 3/4. Mas mahaba yung gagamitin ko para sa plywood. Ayan. Tapos akyatin natin para makita nyo. Ayan. Dito, ayan. May groove kasi tong double faring na to, di ba? Malalim yan. So kung nasan yung bandang malalim, doon ako naglagay ng rivet dalawa. Ayan. So ayan siya guys, dalawa. So dala-dalawa yung ginamit ko dyan. Susunod naman na gagawin namin dito guys is maglalagay na kami ng carrying channel. Ayan. Carrying channel yung susunod na ilalagay namin dyan. So syempre tulad ng dati, saka ko na lang ipapaliwanag ulit pagka naikabit na. Bali dalawa pa lang ilalagay namin dito guys, carrying channel. Okay, i-divide ko na lang siya. Isa dito, tapos doon sa may tapat ng bottom cord para tipid sa hanger. Tapos dito may banda, yun na lang yung tatama hanggang doon sa may parlina. Bale, dalawang carrying channel yung ilalagay namin guys. Yung carrying channel na yun din yung gagamitin namin sa paghahanger. Yun din gagamitin ko paghahanger. Dito naman tayo sa pagkakabit ng guys, ng carrying channel. Kung pansin nyo, yung metal faring saka yung wall angle is yan guys, magkatapat yan. Ayan, magkatapat. So ibig sabihin yung bale yung ilalagay nating carrying channel is ipapatong lang natin dito. So punta tayo dito guys. Ayan. Yun, ito yung sinasabi ko na nasa ibabaw siya ng wall angle. Kung ito yung wall angle, ayan na yung linagay natin na carrying channel. Di ba? Ayan. Tapos ito na siya guys. Ayan, nilagay na natin. Make sure lang guys na siguraduhin lang na tuwid yung pagkakalagay natin ng carrying channel. Kaya pagka masyadong mahaba yung lalagyan natin is kailangan natin gamitan ng tansi. Yun, yung carrying channel saka yung double faring. Ngayon, sa paglalagay, dito naman tayo guys sa paglalagay ng hanger. Ayan. Kung baka kumuha ka ng, for example, halimbawa, kumuha ka ng 1 cm mula dito sa ilalim ng wall angle, bumaba ka ng 2 cm dyan, syempre kabilaan yan na ibababa mo ng 2 cm. Kung baka, okay guys, halimbawa 2 cm, bumaba ka dito ng 2 cm, ulitin natin. So ibababa, adjust ka rin doon, pababa ng 2 cm, pareho lang na 2 cm. Ngayon, pag naglagay ka na ng hanger guys, di ba? Ang gagawin mo naman is susukat ka ngayon ng 2 cm. Dapat 2 cm mula dito sa tansi. Ayan. Para nasa level yung linalagay mong double faring o di kayong metal faring. Ayan. Kumbaga magkakalibel lahat yan. Ayan. So ganun lang yung diskarte guys, kabilaan. Ngayon, sunod naman tayo guys dito sa may paglalagay ng tawag dito, hanger. Di ba? Ang ginamit nating pang-hanger guys is yung carrying channel. So sundan nyo na lang guys, bali ganyan siya oh.
Yan, nakalapat dito sa may bagandang ganito yung una. Ayan. Ayun siya guys, oh. Nakalapat. Tapos, ginunting natin siya dito sa may bandang ilalim. Kabilaan yan. Para mabalik ko natin papunta rito. Kasi kabilaan yan guys, eh. Tapos, nakaribet yan dito guys. Dalawa. Okay? Ngayon, hindi lang nagtatapos dyan kasi pabalik yan. Oh, ganyan yung diskarte guys sa paggugunting para may dikit mo dito ulit sa taas. Kung saan, is maglalagay ka ulit ng blind rivet. I-rivet mo ulit siya guys para matibay. Ayan siya. So, yun yung sikreto nun guys. Tapos, isa pa, dapat unahin mo to. Pagka maglalagay ka ng hanger, unahin mo dito sa may bandang ilalim bago ka magpako dun sa may taas. Kasi nga may tansi dito, di ba? Kung baga may tansi dyan, is alam mo pa kung tataas siya o bababa. Di ba? Okay. Kung patagilid naman guys, wala namang problema. Okay din lang. Gawan mo lang ng paraan kung paano mo siya ilalagay. Kasi natwitwist naman yung ano na yan guys, yung carrying channel na yan. Okay. So, ganyan siya guys. Okay guys, ito yung gamit ng W-clip. Ito yung metal fairing o di kaya tinatawag na double fairing. Ito naman yung ano, carrying channel. Yan. Make sure lang guys, pag linalagay mo to is tuwid na yung double fairing mo o di kaya metal fairing. Hindi ko na siya linagyan ng tansi guys. Gawa ng maiksi lang naman tong ano, malit lang naman yung kwarto. Saka tuwid naman yung metal fairing. Pero pagka mahaba yung lalagyan mo guys, is mas mainam na gumamit ka ng tansi. So sa paglalagay guys, kung pansin nyo, may hook siya. Ayan o, dalawang hook. Tapos dito is may nakapaloob dito sa may double fairing. Ayan, paloob. Bale, ganito lang yung paglalagay guys. Paglalagay, patagilid mo lang siyang ganyan. Ayan, para pumasok yung dalawang hook niya. Ayan, pag pumasok na, tulak mo lang siyang ganyan. Ayun. Kung kita nyo guys, kabilaan is pumasok na. Ayan, kabilaan pumasok na siya. Ngayon, i-click-clip mo naman siya ngayon ganito. Ayan, yung mga galamay niya. Tapos, hindi pa tayo nagtatapos dyan guys. Kasi, yung mga galamay niya, yan, yung mga fingers niya is, gagamitan pa natin ng plier yan. Iipitin pa natin ng plier para, ano guys, siguradong, tawag dito, baon na baon. Maganda yung kapit ba? Yan. Tapos, hindi pa tayo nagtatapos dito guys. Yan, kasi ako, pag naglalagay ako ng, tawag dito, ng W-clip, is linalagyan ko pa dito sa kabila. Ito naman yung sa kabila guys. Kabilaan yan, linalagyan ko ng W-clip. Yun. Tapos itutupin natin dito. Yan. Saka natin ano guys, babarenahan ko dito. Tapos lalagyan natin ng blind rivet. Yan. Okay guys, bale, gaya ng sinabi ko sa inyo guys, hindi pa tayo gumamit ng eskwala kanina dito, di ba? Tapos kung dito tayo kumuha kanina ng mula dito sa gilid hanggang dito ng 16 inches. Kabilaan yan guys, dito, saka yan, sa kabila. Ayan, 16 inches yung pagitan yan. Ngayon, kasi sigurado naman ako na tuwid yung walling na to. Ayan, tuwid yung walling na to. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako dito na, kinuha ko yung gitna. Yung dulo niyan, saka yung dulo-dulo, kinuha ko yung gitna. So, ito yung gitna niya guys. Kasi nga, nasa, ano naman to, kumbaga tuwid naman yung walling. Okay. Bakit ko ginawa yon? Ginawa ko yun guys, kinuha ko yung pinakasentro, gawa ng yung plywood na ilalagay natin is masyadong mahaba. Kumbaga sasakupan niya buo yan. Okay. So may kahirapang ilagay. Di ba? So ang pinupunto ko rito, hindi na tayo magtatabas dito sa gitna ng plywood. Kumbaga buong plywood na yung ilalagay natin. Kumbaga kung nasan yung dulo ng plywood, kung gaano kahaba, doon na lang tayo magtatabas. Wala na tayong ilalagay dito sa may bandang gitna. Kumbaga buo na. So para makuha natin yung gitna nun guys, yung angle nun is ginamitan ko siya ng eskwala. Ganito. Yan. Dinikit ko sa walling, in-eskwala ko yan. Tapos ginamitan ko yan binatakan ko yan ng tansi hanggang doon sa may bandang dulo. Ngayon, yan yung magiging guide ko. Ito na guys, kumbaga may mga ano na yan may mga guhit na yan. So dyan na ako kumuha ng sukat. Dito na ako kumuha ng sukat mula rito hanggang doon. Yan, kabilaan yan. Kumbaga ito yung magiging guide ko doon sa mismong plywood na ilalagay ko. Hope na naiintindihan nyo guys kasi may kahirapang intindihin to. Pero
ang ginawa ko dun sa plywood, tara, papakita ko sa inyo. Ayan, bale nandito na tayo sa may mismong ano guys, plywood na 4.5 yung kapal. Ayan. Nebraska brand na double face na marine. So ngayon ang ginawa ko kasi yung nakuha kong sukat dun guys, yung pinakagitna nun is nasa 42 and 5/8 inches. Sensya na guys, nasanay ako sa inches. Yan, pagpasensyahan nyo na. Yan yung kadalasang ginagamit ko sa pagsusukat, yung inches. Okay? Hope na naiintindihan nyo. So yung ginawa ko guys, gawa ng nasa 42.58 kanina. Ang ginawa ko naman para may pagtatabasan pa ako sa may bandang dulo. Ito yung kanina. Isang kinuha ko, imbes na i-eksakto ko siya, kasi hindi naman masyadong perfect yung walling natin, yung walling na lalagyan natin. So ang ginawa ko is 43 inches yung kinuha ko mula dito hanggang dun sa dulo kanina. So mula sa dulo hanggang dito sa gitna. So ibig sabihin sumobra na siya, di ba? Ayan, kumbaga kinuha ko lang kasi yung pinaka magiging guide ko dito sa may bandang gitna ng plywood. Yung pinakita ko sa inyo kanina dun sa taas kung saan ako nag-eskwala. So eto na yon. So dito ako nag-base ng sukat mula dito hanggang sa gilid. Kabilaan yan guys, dito rin hanggang doon. Yun, kaya ako in-eskwala kasi yun kanina guys. Gumamit tayo ng eskwala kasi nasa eskwala kasi yung plywood na to. So kailangan nating eskwalahin yon. Tapos nagbase tayo dun sa walling na tuwid. Yan, hope guys na nasusundan nyo ako. Tapos dagdag ko na rin, naglagay na rin ako ng mga markings ng every 16 inches. Ayan, kasi dyan tayo maglalagay ng dyan tayo mag-re-rivet. So yun, bali kakabit lang namin tong plywood na to. Tapos papakita ko sa inyo mamaya yung kinalabasan. Yun lang, maraming salamat. Ito na yung kinalabasan ng guys, ginawa nating plain ceiling gamit ang metal faring at saka plywood. Yung brand ng plywood na ginamit natin dyan guys is Nebraska brand na double face. Yan, 4.5 yung kapal. Okay, dito naman tayo sa kung gaano kalayo yung mga blind rivet ko na ginamit. Sa mismong dugsungan guys ng plywood, ang distansya niyan is 8 inches o di kaya 20 cm. Okay, samantalang dito sa hindi siya dugsungan ganyan. Wala sa dugsungan yan. Ang distance naman yan is 25 cm o di kaya 10 inches. Ayan. Tapos sa mga gilid-gilid guys is 8 inches yan o di kaya 20 cm. So ito na siya guys. Ngayon, mamaya papakita ko naman sa inyo kung sa actual na lang, sa baba na lang, hindi na dito, kung paano ko rinivet yung na yan, linagay yung blind rivet na yan. Kasi yan guys is naka-flush yan sa may plywood, hindi siya nakaumbok. Ayan. Kumbaga nakalubog yung ulo ng blind rivet. Kung paano ko siya ginawa. Ayan, yung diskarte ko para lumubog yung ulo ng blind rivet. Bale, ganito yung ginawa ko dun sa bobida kanina guys, sa may ceiling. Syempre, ito yung metal faring, tapos yung plywood. For example lang guys, sample lang to. So, butasan natin. Ayan, pag nabutasan ko guys, yan, kung pansin nyo may butas na. Hindi ko binabaon yung ulo ng blind rivet. Ayan. Kasi pag sa hardy board, cement board, o di kaya sa hardiplex, pwede to. Ayan, hanggang sa lumubog yung isa. Para pag rinivet mo siya, nakalubog yung ulo. Pero sa kaso ng plywood guys, makunat siya, makunat. Mahirap ilubog yung isang ulo ng blind rivet. So ang ginagawa ko is ganito. Yan, ginagamitan ko ng malaking drill bit sa may butas. Tapos dahan-dahan lang guys, kumbaga pitik-pitik lang. So ayun. Ayan siya guys, kung pansin nyo, lumubog siya, di ba? Lumubog na siya. Hindi yan babagsak guys kasi makapal naman yung 4.5 yung plywood. Di ba? Kasi alam ko marami na namang magko-comment, sasabihin babagsak yan, mahina yan, ganito, ganyan. Pero sa kaso nito guys is makapal yung plywood. Ayan, so subukan natin guys, i-rivet. Tapos tingnan natin kung nakalutang yung ulo. Ayan siya guys, bali ito yung kalalabasan pagka ginamitan natin ng barena. Ayan, drill bit para ilubog yung ulo ng tawag dito, blind rivet. Tapos ito naman guys, yung hindi natin linubog yung hindi natin ginamitan ng drill bit. Ayan, so tingnan natin guys. Dito, yan, lutang yan guys, oh. Ayan, sumasabit, di ba? Samantalang dito sa ginamitan natin ng drill bit, ayan, oh. Ayan, oh.
Ayan. Okay na okay siya, di ba? Ayan. Walang sabit. Tapos yung himulmul, lilihain na lang yan. Tapos, yung butas is masilya na lang yan. Di ba? Para hindi nakalutak. Matibay din to guys. Walang problema dito. Sa kaso naman pag hardy board, pwede mo nang gamitin yung ulo ng blind rivet. Ayan, ito. Pag binarinahan mo yung hardy flex, di kaya cement board. Ayan. So, ilulubog mo lang yung isa para tamang-tama na yung ulo ng blind rivet. Ayan, tamang-tama yung ulo ng blind rivet is lumubog din, di ba? So, yun lang. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Yun. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pahit na rin ng notification bell, saka palike na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!